Alright, so meron tayong question dito from Ten Mendoza. So baka may sample ka po, formula para makompute ang growth or decline ng sales given monthly sales per branch. So instead of formula, gagamit lang tayo ng pivot table para mapadali yung buhay natin. Alright, so meron tayo ditong data para sa sales natin. Naka by month na yan, tsaka city or branch. Tapos meron tayong sales dito sa column C. So highlight lang natin yung data natin. Tapos yan, insert lang tayo ng pivot table. Yan, existing worksheet or dito sa right side mo, makikita mo dito yung month. So, yung month, i-drag lang natin dito sa rows. Ayan, para mag-populate yung rows natin. Tapos, yung city natin is i-drag lang natin dito sa columns. Ayan, para ito yung mga branch natin. And then, yung sales natin, i-drag natin dito sa values. Ayan. Tapos, yung sales natin, click nyo lang. Tapos, value field settings. So, change lang natin to into sales. Ayan, para hindi masyadong mahaba yung title niya. After that, i-drag natin ulit yung sales. Ayan. Tapos ito naman, papangalanan nating month over month, so MOM percentage. Tapos click nyo yung show values as. Tapos dito sa show values as, click nyo yung drop down. So select nyo lang yung percent difference from. Tapos sa base field, dapat month yung nakaselect. Tapos sa base item, yung previous, kasi i-compare natin yung sa previous data. Ayan, so okay lang. So ito na, meron ka ng month over month per site. Pag meron ka ng ganito, pwede mo naman itong lagyan ng mga conditional formatting. Gusto nating malagyan ng arrow up at saka down if positive or negative yung month over month niya. So, tapos more rules tayo. Tapos pindutin natin yung all cells showing MOM percentage. Ayan. Select natin yung icon na gusto natin. Gusto natin itong arrow lang. Tapos dito sa type, gawin natin itong number. Ayan. So kapag greater than 0, magiging green siya. Kapag equals to 0, magiging ganun lang na yellow. Tapos kapag less than 0, magiging red siya. So na-apply na. Yun lang. Whoa, check. Peace.